Check, check.
Amen. No, ibang morning kakabsat. It's another Wednesday morning at another opportunity na ibinigay ng Panginoon sa atin para magsama-sama at mag-aral ng kanyang salita upang lalo tayong matuto, mag-grow sa ating spiritual na buhay. At higit sa lahat, ngayong Kapaskuhan ay para maintindihan natin, maging maliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng Kapaskuhan. Ayan. At syempre, ang ating tema ngayon ay um, kailangan natin, ang focus natin sa worship ay walang iba kundi ang Panginoon. Ayan. At of course, marami tayong kasama sa FB Live. At dito naman sa studio ay kasama natin ang magkaribal na si Baneneng at si Inday. And si Sir Mark, kasama din natin si JR ang pagbabalik. Yan. Si Brother JR. At of course, sa Google Meet, good morning po, Sir Ariel. Happy Wednesday. Hello, good morning everyone. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Cherry, si Sheila, Rhea, and Brad Mark, and ayun, no, kita ko si GR nung Sunday, hindi ko na, anong tawag dito, hindi ko na nakausap. Bakit ba ako busy? Oo, bakit ba ako busy nung Sunday na pero nakita ko siya. Oo. Hindi nga lang hindi naka get up eh. Oo. Ako nga, sir, nilapitan ko pa. Sabi ko, ikaw ba yan? Oo eh. Oo, kasi medyo tapos nakita kong malapit na eh. Tapos bakit hindi ko na sabi ko may umistorbo sa akin doon. Oo, kasi hindi ko pwedeng lapitan eh. Na hindi pwedeng hindi ko lapitan. Oo, nakita ko eh. Siya ba yan? Oo, parang galing lang ng Trinidad eh. Kaya akala mo hindi nag-plane, parang nag-jeep lang eh. Okay, so ano yan, magbabakasyon ba lang ba yan na Sheila? Si Juan GR? Hindi, hindi. So dito ulit siya, ganun. Sige. It's good. It's good. At least, Juan. Oo. What? Isama niyo din siya dyan sa, Juan. Anyway, sige. Kung hindi naman siya magbabakasyon at, Juan, meron pa tayong pagkakataon ulit na kakasakasama dyan. Oo, and so, good morning sa ating mga kasama dito sa FB Live. Okay, so nakita ko yung incoming na mga officers, nandito sila. Magandang umaga sa inyo. And Merry Christmas to each and everyone. Makita nyo naman dyan sa studio, yung sa background nila. Christmas tree, mga gift, ayan, sina Rhea at Ma'am Cherry, naka-red. Oo. Si Sheila, hindi naka Christmas attire. Oo. Okay, and binanggit ni Ma'am Cherry kanina itong para maintindihan natin, no? And maliwanag, okay, ang Christmas sa atin. So, before we start, tayo muna ay sandaling manalangin. Wait, dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Mighty Father, again for waking us up, and thank you for this opportunity ulit na kami po ay mag-devotion, makapakinig ng inyong salita, and give us wisdom, O Lord, sa aming mga mag-share ngayong umaga na ito. And thank you again sa opportunity. Bantayan mo po ang aming internet, aming electricity, O Lord. Hindi makialam ang diablo sa inyong gawain ngayong umaga. Bless us, O Lord, this morning so that meron po kami lahat maunawaan, and especially sa aming topic on winning our family, attending church, and especially also on how we should properly celebrate ang Christmas season na ito. Thank you so much, O Lord, and forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, and kung meron pa kayong mga
nakikita dyan ng mga kasama natin dito sa FB Live. Si Ma'am Myra, Sister Laika, si Ma'am Nelda Bore, good morning. Ayan, si Ma'am Heidi. Ayan, si Jessica. Ayan, good morning, good morning. Ma'am Joyce. Ayan. Ma'am Emilia, of course. Good morning, Ma'am. And Ma'am Vicky. Ayan. Good morning po, Ma'am. Ma'am Rachel Heralde. Magandang umaga po sa inyo. And then, sobrahan ito. Nawala tuloy. Okay. So, ayan. Na-greet natin yung mga iba mamayang konti. Okay. So, again, ang ating pinag-uusapan is nagpo-focus tayo dito sa winning our family first and attending church services and then keeping intact our family this Christmas season. As I've mentioned kanina is that binanggit ni Ma'am Cherry itong para ayan, nakita ko si Sir Tom, good morning, maintindihan at maliwanag sa atin ang pag-celebrate ng paano mag-celebrate ng Christmas na ito, and so that we will not be ignorant on the proper and biblical way of celebrating this Christmas season. The last thing that we need kasi mga kapatid is being ignorant in something, ignorant in especially in the celebrating the Christmas season. So at mga estudyante, ako noon, okay, is that nag-aaral tayo so that we will not be ignorant of the things in this world. Okay, sa totoo lang is that kaya pinaaral tayo ng ating mga magulang, ganon, so that we could be able to ang kwan nila is that meron tayong parang weapon against this world. Ang isang bagay na hindi natin ganun na-appreciate, okay, is that yung hindi tayo maging ignorant sa biblical and Christian living. Okay, and so it is important that we need to be able to understand, okay, the what we are celebrating, because kaya mga kapatid, ang daming mali, 'di ba? Ang pag-celebrate natin because we do not know kung ano yung sineselebrate natin, parang ganyan. Okay, so let's go to John 1. John 1 verse 10 to 12. Ayan. So dito tayo sa book of John, and then let me read 10 to 12, verse 10 to 12. Anong sabi niya dito? He was in the world and sandali. Yan, he was in the world and the world was made by him. Okay? And then, anong sabi niya dyan? And the world knew him not. 11. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So, makita niyo dyan, doon sa verse 10, we knew him not. Okay? Hindi natin siya kilala. Diba? That is why, mga kapatid, we don't know how to celebrate his birth. Okay? Simply because we are ignorant of
of him, no? And we do not know him, 'di ba? Karamihan kung sa atin is that kailangan natin kilalanin yung isang tao so that we will know how to deal with that particular person, 'di ba? Sa mga sa mga estudyante ng criminology is that tinuturo sa kanila how to approach a certain person, no? Pagka sa investigation, ganun, meron silang mga technique on how to interview, how to interrogate a certain person depending doon sa behavior niya or sa attitude, okay, or demeanor ng isang tao, so that they could be able to extract yung information na gusto nilang makuha. Alright? Now, dito, okay, is that when we don't know that particular person, is that hindi natin, kaya nga, di ba, kung minsan, before mo bibigyan ng gift, yung nag-birthday, or kung sino man, di ba, is that tatanungin mo, ano ba yung hilig niya? Ayan, di ba? Para hindi masayang yung ibibigay mo. Okay? Ibigyan mo siya ng pantalon. Eh, Christian siya. Taga PMA Baptist Church, sa anhin niya yan ngayon. Okay, di ba? So, mga ganun. Or ano yung, bibigyan mo ng chocolate. Eh, yun yung allergic niya. Di ba? Oh. Eh, paano na niya kakainin yan? Kung hindi, kung anong tawag dito, kung he is or she is allergic to that. Okay? So, ganun tayo kay Kristo, no? Kaya hindi natin alam i-celebrate yung birthday niya, kapanganakan niya, kasi we knew him not. Okay? Sabi ng Bible we knew him not. So, we don't also know how to live a Christ-like living. Okay? Because hindi na natin siya kilala How can we, di ba? How can we live a Christ-like living kung hindi natin kilala kung sino si Jesus Christ? O, di ba? And how he lived. We do not go to church. We do not read the Bible. So we do not listen and hear, 'di ba, sa preacher natin kung ano yung what do you call this? Paano nabubuhay or namuhay ang ating Panginoong Jesucristo? How can we have a Christ-like living? How can we have a Christ and Christian and biblical way of celebrating his birth kung hindi natin siya kilala? Diba? That is why the Bible said, the world knew him not. Okay? Diba? And so, ayan. We don't know how to live a Christ-like living because we do not attend church. We do not what you call this, read the Bible. We do not attend devotions like this because we are ignorant. Okay, that's why now that we already know him, tayo na nakakapakinig. Okay, yung truly know him, we know how to celebrate Christmas and what is Christian living. Okay, kasi it follows 'di ba? When we know the Lord Jesus Christ, hindi nga natin, kasi nga iba yung alam mo lang, 'di ba? Alam mo lang na may pinanganak, alam mo lang na may Jesus Christ. Okay? But ito, no? Kaya importante yung that you have accepted him as your Lord and Savior. Kasi marami sa atin ng kung talagang kilala natin ang ating Panginoon, why is it that there are so many na during Christmas, walang iba kung hindi worldly celebration, lahat. Diba? But, yaman din lang at tayo ay nakakapakinig ng ganito, okay? And so, we truly know Him. We didn't even nga lang
truly know Him. We even already accepted Him as our Lord and Savior. And so when we accepted Him as our Lord and personal Savior, then hindi na tayo kasama dito doon sa world that knew Him not. Di ba? Mamaya, pupunta tayo sa verse 12 niyan. Akala lang natin mga kapatid is kilala natin siya. Di ba? Alam lang natin ang pangalan ni Jesucristo, alam lang natin, di ba, na may dumating, but we are not practicing kung ano yung tinuturo niya. Di ba? And so, verse 11, sabi niya. Okay, so verse 10 is the world knew Him not. Verse 11, His own received Him not. Di ba? And so, hindi lang natin na hindi kilala, pero nung nakilala natin at meron tayong nakilalang Hesus Kristo, di ba? Kilala lang natin siya, but we did not receive Him. Okay? And so, that's one of the problem again, di ba? Unang-una, nung naghahanap ng room kung saan siya ipapanganak, doon mismo, tinatanggihan na natin siya eh. Okay? Ang hirap tawagin nga ang tao na magsimba, kahit lang magsimba, okay? Kasi pinaliwanag sa atin, iba yung nagsisimba ka, pero yung nagsasamba ka, 'di ba? So, it's like routine na pumupunta ka doon sa house of God, but you do not go there really to worship. Okay? So, mas lalo ngayong Pasko, when everyone is already preoccupied, no, sa worldly things. 'Di ba? Oh, ako hindi ako exempted noon eh. Okay? Pero ngayon sabi ko kay Apple kagabi is that mag-pray ako para gusto kong mag fasting ngayong Christmas. And then Bible meditation. Okay? Ano gusto kong gawin? 23 na kasi wala nang pasok ng UC eh. Kaya yung iba 21, sabi niya, "Sir, sa 21 umpisahan ko nang mag-leave." O yung mga iba naman na 21 ang Saturday off nila, hindi na sila pupunta. So 21 wala na silang pasok. 21, 22, Sunday naman 22, 23, 24 hanggang sa kaya sabi ko. Tapos noon pa sinabi ko na kay Sister Apple na huwag mo akong istorbohin ng Christmas na ito. Oo. So, wala muna tayong kung ano. Gusto ko dito lang ako sa bahay, magpahinga ganun or meditate. Okay, so yun ang gusto ko tapos binawi ko. Sabi ko, kuwan lang pala, semi-fasting. Oo, so sabi ko, may ganun ba? Parang hindi ko. Pero sa totoo lang na yun yung isang goal ko talaga, yung fast and then mag-meditate. And then yun lang, siguro, ang gawin. Siyempre, hindi ko naman kayang ginawa ng Panginoong Jesucristo, no? 40 days. So, kung pwede lang 2 days eh. Okay, tapos yung importante talagang naka-meditate ako sa Bible. Alright, so, kung hindi natin alam yun, kung hindi tayo na ang tag dito, hindi tayo nakakapakinig no ng how to celebrate. Ang iisipin natin is walang iba kundi lechon every day. Yan, okay? So instead na ang iniisip is fasting, hindi, Christmas nga eh. 'Di ba? So dapat lechon every day. So yan. Pagdating ng January 1, ayan, ospital ang bagsak natin. 'Di ba? Oo, ospital na nga ang bagsak natin, bagsak pa tayo spiritual, 'di ba? Oo, kasi bakasyon yung nasa isip. Okay, or whatever. Pati bakasyon na ang Christian life. Okay? So, ayan, preoccupied. Lahat tayo sa mga worldly things. But if we received Him, we become, anong sabi niya sa verse 12? Sons of God.
Diba? Ayan, napakaganda. Sabi natin sa verse 12, but as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. Okay? And so when we become, or when we became the sons of God, because we received him, because we accepted him as our Lord and Savior, we believed in him. Okay, we submit to his authority. 'Di ba? Ayan. So, mawawala na yung ignorance natin. Okay? Hindi na alam na natin, naintindihan na natin, maliwanag na sa atin. Okay, kung paano ang pag-celebrate ng kanyang kapanganakan, 'di ba? Because when we became sons of God, we submit to His authority. Di ba? It is, sabi nga ng Bible is that it is not I already. Di ba? But Christ liveth in me. Okay? Sa James 4:7, sabi niya, submit yourselves. Okay? Submit yourselves therefore to God. Okay? And then ano mangyayari? Resist the devil. Okay? And na mangyayari sa atin, he will flee from you. O, di ba? Hindi tayo titigilan, sa totoo lang. Okay? Hindi tayo titigilan ng devil, no? Unless we submit ourselves, okay? Therefore, to God. Pag makita niyan, ng Diablo, sabi niya, wala akong mapapala dito. Okay? Pupunta muna ako sa isang madaling akitin. Di ba? Yung yung madaling ilinlang, di ba? Kasi itong taong ito is nag-submit na siya sa authority ng Panginoon. So he will flee from us, di ba? Or he will flee from the person na nag-submit sa ating Panginoon. So, again, mga kapatid, no, if you look at John 1:10 to 12, first is that hindi natin naintindihan, we are ignorant, okay, of this celebration because we knew him not. Okay? Hindi natin siya kilala. And then, nung nakilala natin, we didn't receive him. Okay? 'Di ba? Pwedeng kilala lang natin siya, pero hindi natin siya tinanggap. Okay, especially sa ating puso. And then, right now that, we have this opportunity na tinanggap siya. Okay, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, we are now called the Son of God. And when we are considered as sons of God, we submit to the authority ng ating Panginoon, ng ating Ama. 'Di ba? And so, from there, mga kapatid, alam natin kung paano i-celebrate ang kanyang kapanganakan. 'Di ba? So, instead of whatever na iniisip natin is that let's be wise, no, like the wise men, to worship ang ating Panginoon during His birth. Okay, and then sa totoo lang is that there are so many time in the year na kung pasyal ang nasa isip, wag naman doon sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, no? So that we will have a proper way of celebrating, okay? And hindi yung lasingan dito, lasingan doon, whatever. Diba? At least that during his birth, we worshiped him. Okay? Kaya napaka-importante palagi sinasabi sa atin na maging intact tayo, okay, sa church natin during this Christmas. Alright, so nakita ko dito yung mga ibang kasama natin. You have dito si Martyr Angelo Esnara. Good morning sa inyo dyan and Merry Christmas. Ma'am Beth, good morning. Sir Gilbert, ayan. Oy, si Richard. Good morning, Richard. Si Ma'am Maricel, ayan. Good morning. Morning.
Then, Sir Reynaldo Villunar, good morning. Si Camille, ayan, good morning. Ayan, outgoing na mga ito, si Aid Calixto Jr. Okay, Sir Edgar, good morning. Good morning, sir. All right, so balik tayo dyan sa studio, Ma'am Cherry. Okay, kung sino sa inyo dyan ng mauna. Ayan, ikaw na lang. Amen. At salamat, Sir Ariel. Iniisip ko kanina yung sabi ni Sir Ariel na magpa-fasting siya. Sa Christmas talaga, sir. Sabi ko, I think you are going the opposite way kasi ito yung panahon na, 'di ba, yung gusto mong kainin lahat yung mga hindi mo nakain sa buong taon. Ngayon lalabas lahat yung mga ano, pero para sa Panginoon gagawin ni Sir Ariel. At parang na-inspire ako, sir. Parang gusto ko ring subukan dahil ano, so masisikip na rin yung mga damit namin. Anyway, parang kahapon sa aming PSS fellowship ay talagang grabe, tagsaan talaga yung mga pagkain. So, kung nag-decide ako na ano, mag-fasting mula kahapon ay hindi ko natikman sana yung Ah, pero yun, magandang ano yan, magandang idea yan, sir, na it's only between you and God sa araw ng Kapaskuhan, 'di ba? Walang ano, kahit food, hindi ka pwedeng istorbohin. Kayo lang ng Panginoon. Yan. So, salamat po sa mga narinig natin, no? At totoo yun na dapat talaga nating maintindihan para mag-worship tayo. Kasi um, kahit anong bagay naman eh, pag hindi mo naintindihan, ay hindi mo ma-appreciate, di ba? So, ang Diyos, kung hindi mo siya kilala ng lubusan, hindi mo siya ma-worship. Yan. At actually, yun din yung sasabihin ko ngayon. Hindi kami nagkopyahan ni Sir Ariel, pero pareho kami nang sasabihin. At sabi rin ni Sir Tom, nakita ko eh, sa asan yun, Sir Mark? Sa Romans chapter 6 verse 23, my gift. Tapos sa John 1:12, receive the gift. Yan, sabi niya kanina. So, dito pa rin tayo tatakbo I mean, dito pa rin tatakbo yung ating pinag-uusapan. Kasi nga, last Thursday, yes, I think last Thursday or Friday, biglang nag-shift ng, ano, ng topic. Yung, ano natin, yung mga host natin. Oh, come, let us adore Him. Kasi nga pala, nagpalit na ng, ano, sa taas. So, worship and adore Christ with our family. Pero hindi pa rin syempre tayo lumalayo doon sa topic natin. Syempre pagka ano man ang gagawin natin, dapat hindi lang tayo, kundi kasama yung family natin. So, first of all, ay nais kong basahin yung Revelation na favorite verse ko. Revelation chapter 4 verse 11. Siguro bihira sa mga devotions natin na hindi ko ito nababanggit na verse. Pero basahin natin ngayon. Sabi niya dito sa Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yan. For us to worship God and adore Him this Christmas season, we must know our purpose. Okay? Kailangan ay maintindihan natin. Nandun pa rin yung word na maintindihan. Maintindihan natin anong purpose natin bilang tao. Ngayong Christmas ba, dapat ba ako yung masaya? Dapat ba ngayong Christmas ay makain ko lahat ng gusto kong kainin? Mabili ko lahat ng gusto kong bilhin? Mapuntahan ko lahat ng gusto kong puntahan? Kasi nga, it's all self-satisfaction eh. Parang ito yung pagkakaalam natin sa Christmas na lahat ng mga pinapangarap ko for the whole year, i-fulfill ko ngayong ano na to, Christmas. At ito yung regalo ko sa aking sarili. Wow! Ay, parega-regalo pa tayo sa ating sarili. Pero tumigil ba tayo for a while and
naisip ba natin na yung nagligtas sa akin, yung creator ko, ngayon yung best time para tignan ko naman kung ano yung pwede kong magawa para sa kanya, 'di ba? Kaya nga itong Revelation chapter 4 verse 11. Kanta ito actually 'di ba? Pero syempre hindi ko nakakantahin. um um anong tawag nito? Itong verse na ito ay talagang inilagay ko sa aking heart na kung meron man akong iisipin na gagawin para sa aking sarili, kailangan kong i-remind ulit yung aking sarili na, ay Cherry, hindi ikaw ang priority. Hindi ikaw ang bida. May Diyos na dapat siya yung inuuna mong isipin kung nag-glorify mo ba siya, na-honor ba siya? Kasi yun ang purpose mo, bakit ka ginawang tao, to glorify God, not to satisfy yourself, not to satisfy your kung ano-anong mga pinapangarap mo sa buhay mo, 'di ba? Kasi nga kung titignan po natin dito sa Luke chapter 2, yung babalik tayo dito sa verse ng Christmas, itong account na ito. Sabi po dito, babasahin ko lang hanggang verse 14 mula verse 11. Luke chapter 2 verses 11 to 14. Sabi dito, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." 'Di ba? So, ano yung um, ginawa nila nung ipinanganak na yung ating Savior, which is Christ the Lord. Sabi doon sa verse 13, "And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." 'Di ba? So, etong account na ito ay makikita natin na ang Panginoong Jesus ay nung dumating siya, yung mystery of godliness na nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, nagkaroon ng praising doon sa langit, nagkaroon ng worshiping doon sa langit. Para kanino? The Savior, which is Christ the Lord, 'di ba? So, yun po yung main na dapat na gagawin natin dito. Hindi ko naman nakikita dito sa Biblia na noong ipinanganak ang Panginoong Jesus ay nagpabonggahan ng mga lutong putahe ang mga tao. Actually, tayo, it's our way. Hindi naman po masama. Hindi ko naman sinasabing kasalanan yung magluto. Syempre, masarap kumain, di ba? Pero that is our way of celebrating. Pero ang nangyayari po kasi ngayon na gusto kong makita, nawawala yung purpose, natatabunan ng sa dami ng mga kagustuhan nating pamamaraan natin ng pagse-celebrate, natatabunan yung main thing. 'Di ba? Kaya nga, andito na naman kami na umaalingaw-ngaw sa inyo sa umagang ito na muling nagpapaalala na kagaya ng sinabi ni Sir Ariel kanina, intindihin natin, unawain natin kung sino ang Panginoong Hesukristo. At ngayon naman, unawain din natin, intindihin natin kung ano ba ang purpose natin sa lupang ito. 'Di ba? Tayo ba yung dapat na i-praise? Tayo ba yung dapat na i-worship? Hindi po. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ng Biblia, and for thy pleasure they are and were created. Kaninong pleasure? Para sa Diyos. Yun lang, wala nang iba. Kaya kailangan nating mag-worship sa Panginoon. Kaya nga dito sa Psalms chapter 95 verse 6. Yan. Ay makikita natin dito, hindi lang actually dito sa dito sa account na ito, kundi maraming verses dito sa Psalms, Book of Psalms na makikita talaga natin na si David ay nandoon yung kanyang exhortation, yung admonition niya na i-worship natin ang Panginoon.
Wala tayong ibang dapat i-worship kundi ang Panginoon. Kaya nga, He is called the man after God's own heart. Kasi, yun talaga yung ano niya eh. Yun talaga yung heart niya to come and worship. Diba? Kaya nga sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kasi alam niya, mag-worship na naman siya sa kanyang Panginoon. Diba? So, dito sa Psalms chapter 95 verse 6. Sabi dito, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice. Nung mangyayari, harden not your heart, as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Itong buong ano na po, itong buong chapter na ito, 95 and hanggang dito sa ano, hanggang sa 96 na chapter. Makikita po natin diyan na walang ibang sinasabi dito kundi mag-worship sa Panginoon at ipinakilala niya ng lubusan kung sino ba talaga itong dapat nating i-worship na ito. Kaya ngayong Christmas season, may mga plano tayo. May mga nakasalansan na gagawin tayo, pupuntahan tayo, bibilhin tayo. Pero saan naman po doon ang Panginoon, 'di ba? Maganda 'yan kung ang gagawin mo ay for the glory of God. Bibili ka ng ganito para sa glory ng Panginoon. Pupunta ka sa ganito para lalong mapuri ang Panginoon. Magluluto ka ng ganyan para i-share mo sa mga kapatiran, sa mga Sunday schoolers, sa mga disciples mo, ganyan, for the glory of God. Pero kung hindi yun ang purpose, magandang mag-pause muna tayo, 'di ba? Ito ba talaga ang gusto ng Panginoon na gagawin ko ngayong Kapaskuhan? Ay, kaya nga nakaka-encourage yung sinabi ni Sir Ariel no? Na ngayong Pasko, wala munang istorbo. Ako lang muna at ang Panginoon. I will meditate on the Word of God. Hindi ko papayagan na merong kahit ano na pwedeng mag-istorbo sa akin. Kahit pagkain. Di ba? Kasi actually, maraming pagkakataon talaga ang pagkain. It can eat a lot of our time na nandoon na tayo mula sa pamamalengke, pagluluto, pagkain, di ba? Hanggang sa ano yung sabi sa Ilocano, daydayawon tikinan. Hanggang doon. Hanggang sa naubos na yung panahon natin para sa Diyos. At ayun na, wala na. Pero kung kaya natin, ako talagang naisip ko yun yung sinabi ni Sir Ariel, maganda talagang ano yan, way of celebrating the Christmas season. Na mag-glorify ang Panginoon sa buhay mo, yun na yung kasiyahan mo. Okay? Yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Ayan. Thank you, Ma'am Cherry. No, and totoo 'yun. Alam niyo pag unless ay kahit nga mag-order ka ng tawag dito, Food Panda hihintayin mo pa, 'di ba? 'Di naman pag in-order mo 1 minute nandiyan na tapos kumain ka na, tapos na, 'di ba? So hihintayin mo pa and then kung minsan tagal-tagal pang pumunta kasi nawala yung magde-deliver. Kung magluluto ka naman, siyempre papalengke ka and then luluto ka. Siyempre kung minsan talaga pag magluto, oras talagang kailangan niya para magluto 'di ba? And so ako hindi talaga ako mahilig magluto-luto. So, yun gusto ko sa this Christmas season is intimate. Okay. Parang hindi ko pa nagagawa yun sa totoo lang, no? Even when I was already a Christian. Hindi ko talaga hindi ko pa nagagawa na maging intimate, okay, with the Lord. Fasting, mga ganyan, and then wala kang ibang ginawa kundi meditate sa Bible, you know, get that what you call this undivided attention
na kausapin ang Panginoon. Hindi ko pa nagagawa yun. Okay, and I'm challenging myself, para this Christmas is meron akong oras na ilaan para sa ganun. Okay. Exciting kaya din, no? Yung kwan. And well, sabi ko nga is that not the usual na ginagawa ng mga kung sino-sinong mga tao. Okay, but for us who knew him, received him, 'di ba? And became the sons of God already. So what matters this Christmas is still our relationship sa kanya. Hindi tayo ma-out of focus ngayon. All right? So sige, and si Rhea. Ayan. Ano naman ang masasabi mo, Baneneng? Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Magpapasting na rin ako. Joke lang. Ah, para hindi halata. Joke lang po. Tsaka na magpasting kapag may kapag walang lechon. Ayan. Anytime, wag lang Christmas. Diba? Ayan. So, unang-una po sa lahat is nabati po na kayo lahat na Merry Christmas. Ayan. Wala pang Happy New Year. Andyan parating pa lang. Ayan. At marami po akong natutunan sa mga sinabi, umpisa pa lang po sa sinabi ni Sir Ariel at kay Ma'am Cherry. At gusto ko lang po i-share yung parang reflection na natutunan ko, like parang summary na yung sinabi po kanina ni Sir Ariel na kilala natin siya kapag sinabi na yun, siya yung pinanganak. Then, yung mga ibang tao sabi nila siya yung pinako sa krus, yan kilala nila siya sa ganong way. Pero nga, sabi niya is hindi natin pero we do not receive him as our personal savior. Na yun yung mga nakaka-observe ako or nakaka-experience ako kapag may nasisharean ako doon sa nung sa area ko po, sabi niya. Ay, kilala ko na yan. Siya yung pinako sa krus. Tapos, nanay niya si Mama Mary. Sabi niya, gano'n siya. Tapos, ay, tapos sinabi ko, pwede ko po bang explain sa inyo din? Binigyan niya naman po ako ng opportunity para ibahagi sa kanya. Tapos, doon po, yung pala tatanggapin pala siya bilang tagapagligtas. Sabi, akala ko gagawa ka lang ng mabuti, sabi niya. Pupunta ka na sa langit, sabi niya. Pero, hindi pala yun, sabi niya. Then, yun. Nag-thank you siya, then gusto ko siyang in-invite ko siya sa church. Then yun, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya. Yan. At, yun nga po na kapag Christmas, dapat itakbo natin yung family natin sa church. At, then, kapag, po kasi, sa amin, yun may handaan, yun parang nakasanayan na ng gawin ng mga tao. Tapos kapag may handaan, alam na yung susunod. Yan, inuman na. May pampu na sila, pulutan. At doon sa amin kasi po uso ang video okay. Nagbi-video okay sila, magre-rent sila agad. Pero pag umuwi yung mga
yan, video okay tayo. Pero sabi ni mama, ay, ang dami niyong alam. Kayo na lang. Sabi, parang ayaw ni mama makibilong kapag ganong mga bagay-bagay din. Kapag may inuman din, nagtatago siya kasi ayaw niyang mamaya sabi nila, ay, nagpapainom. Yung ano, sabi niya, ganun-ganun siya. Kasi, kaya, kapag Christmas doon, hindi kami halos naghahanda kundi tulog. Kaya, pero, yun pala, nakita ko rin kung paano ang may celebrate ng Christmas na kailangan, siyempre, kung wala ang Panginoon, hindi natin ma-celebrate ang Christmas, di ba po? At sobrang papasalamat ako kasi hindi pa ako hindi pa ako, parang wala akong alam noon about Christmas. As in, sabi ko Christmas, about celebration lang, ay yung handaan, ganun lang. Then, nung unti-unti pong inano ni pastor nun, nung ni-replay ko pa po yung preaching niya is all about Christmas. Then yung linggo yung preach din po ni Sir Meshach. Yan. Yung about sa Christmas. What is Christmas all about na? About memorial of God. Ayan. At why we celebrate Christmas. At we celebrate Christmas because nga po sabi dito na we celebrate Christmas because of Christ's birth na pinanganak ang Panginoon. Yung mga parang alaala na siya ay pinanganak. At doon din po sa sinabi ni Ma'am Cherry na yung ang Panginoon ang mapapurihan sa lahat ng bagay. At sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa Panginoon, yung sabi ko kapag na-invite ko yung family ko dito, sabi ko, una-una ang pasasalamatan ko ang Panginoon at hindi yung sarili ko. Kasi sa Kanya ko hiniling lahat. Sa Kanya ako lumapit lahat. At ganun yung parang naging isip ko agad nung sinabi agad ni Ma'am Cherry. Pero nung ang dami kong wish. Marami akong wish. Pero sabi ni Pastor, ay hindi, yung wish mo dapat lumago ka sa Panginoon. Ayan, kaya yung patuloy kong pinagpipray sa Panginoon yung spiritual growth ko kasi kahit na sasabihin natin linggo-linggo, every service nag-church ako, pero andyan pa rin yung kamunduhan. Yung umaano pa rin po, parang gusto ko mas manaig yung Panginoon kaysa sa kamunduhan. Ayan po. At ang nagpapasalamat po ako dahil this Christmas is hindi po about sa kamunduhan yung makikita ko sa aking buhay, kundi andun po kasama ko ang Panginoon sa at gusto ko maging kasama ko rin ang family ko sa pag-celebrate po ng Christmas. Ayan, thank you po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sis Rhea. Okay? And at least lahat tayo na nauunawaan. Okay? Parang clear na sa atin ang celebration natin. Okay, so kay pa naman, Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is dito po this Christmas must have the power of God. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. Nagpasalamat ako kasi sabi nga po ni Sir Ariel na dapat di lang natin siya kilala, dapat tanggapin natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Kaya po ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi mula nung tinanggap ko po si
Jesus Christ ay may power of God na po tayo sa Kanya. Kaya dapat ibahagi natin yung salita ng Diyos, lalo na sa pamilya po natin. Ang, kaya sabi nga po dito sa Psalms 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya ang prayer talaga is power po talaga kasi uh, uh, kung anak po tayo ng Diyos is dapat malinis ang puso natin para marinig natin yung marinig ng Diyos ang panalangin natin. Kaya ang power talaga yung prayer natin kasi nagdadasal ako na makapunta yung kapatid ko dito, lalo na yung sila mama, papa. Pero nagpasalamat ako sa Diyos na yung prayer ko na narinig ng Diyos na nandito na yung kapatid ko na nakasama namin ngayon sa Christmas po. At hope sa susunod, sa next year, yung pamilya ko na po yung makasama ko dito. Yan lang po. Amen, amen. Wow. Okay, so makita niyo no, ang saya kaya kung talagang yan kagaya nila Sheila. Nandiyan lahat sila magkakapatid, no? And correctly, parang rightly celebrating. Okay, the Christmas season, and that's the prayer of lahat tayo, including myself, no? How I wish na lahat din kami, no, is ganito yung pag-celebrate. Hindi lang kaming dalawa kay Sister Apple, no, and that's something na isang gusto kong ilapit sa Panginoon talaga, no, that how good and pleasant talaga it is, okay, when we come together in unity. Ayan, ang talagang every time na may Christmas, nga ganito, wala na akong ibang tinuturing na kapamilya in celebrating the birth of Christ. Okay, if not the PMA BC. Kaya sabi ko kay Apple, dito tayo, doon tayo sa church mag-celebrate ng ating Christmas. All right. Ay, sinabi si Sir Tom. Okay. So ayan, pagsalitan niyo naman si Kwan dyan, si GR. Mag-greet sa ating May mga kasama kapatid. tayo sa Google Meet, sir. Si Oo Sir nga. David. Sir David. Sir David, nandyan ka? Good morning sa inyo. Sir David. Ayan. Bale. Oo. So, mag-greet ka, GR. Merry Christmas, sabihin mo naman. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, unang-una po ay nagpapasalamat po ako dito at nakabalik po ako dito na makapagkinig ng salita ng Diyos at tuturuan din tayo kung paano natin itatama yung mga pagkakamali natin. Kaya, yun, napapasalamat ko po sa inyo na yung pag-pray nyo po sa akin na ang pagbabalik ko dito. Kaya, yun lang po at maraming salamat. Amen, amen. No. So, yan, napaka-importante. No. Alam nyo, ang isang tawag dito, parang way to learn is for us to be able na makita ang shortcomings natin. So, walang exempted sa atin dyan. Diba? So, if there are shortcomings, we are ready to be able to correct them. Diba?
Ang problema kasi kung minsan alam na natin na merong mga kuan, hindi pa natin alam, hindi pa natin ma-accept, okay, kung paano yan dapat i-deal. And napakaganda, di ba? Napakaganda na si Brad JR, wala siyang ibang ginawa kung hindi bumalik. Okay? And magpaturo, ganon. And the best talaga na pwede nating makakuan is when we continue to humble ourselves and continue to listen to the Word of God. All right. So, Sabi po ni anong Sir sabi? David, hindi niya daw alam i-on. Di ba, sir, kung nasa church ka, i-demo ni Brother Mark kung paano kung paano i-on yung camera at saka yung mic nyo. Thank you sa pag-join sa Google Meet, Sir David. Ayun. So, sinabi si Sir Tom. Gwapo daw, gwapo. Alright. So, good morning sa atin, sa mga kasama natin dito. Ang nakita ko lang dito is si, yung cellphone ko, si Mean. Ayan, Sister Mean, good morning. Sir Tom, Sir Salvador Bore, Sir David, and then the rest of the interns na nandito. Okay, so we hope and we do pray that this morning is na-bless ulit tayo sa ating mga narinig, no? And we will see each other later for our midweek service. Okay, kung wala nang announcement dyan, Ma'am Cherry, Brad Mark, wala na. Okay, so tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito again. Thank you, Mighty Father, sa natapos na devotion, and we thank you sa mga naka-join ngayong umaga naway all of us are blessed, O Lord, with your words again this morning, and please continue to give us the desire na desire na makinig ng inyong salita for our spiritual growth. We pray for today na magtatrabaho, mag-aaral, O Lord, keep them safe, and we pray, Almighty Father, for our provisions again for today. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning sa inyo dyan, and kita-kita tayo mamaya.